Hinimok ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang mga opisyal at kawani ng Kamara na magkaisa at magtulong-tulong para maibalik ang tiwala ng publiko. Ito'y sa gitna pa rin na mainit na issue ukol sa maanumalyang flood control projects. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita, live. Yes, Naomi, aminado si House Speaker Faustino Bogie D. III na talagang naapektuhan na ang Kamara dahil nga sa iba't ibang kontrobersya ngayon. Pero desidido nga ang liderato ng Kamara na talagang pag-igihan pa ang kanilang trabaho para maibalik ang kumpiyansa ng mga Pilipino. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang flag raising ceremony ngayong araw dito sa Kamara. Kasama niya rito sina Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes, House Secretary General Sheloy Garafil at iba pang opisyal ng Kamara. Sa kanyang talumpati, inamin ni Speaker D na hindi madali ang sitwasyon ng Kongreso ngayon at masakit man tanggapin, talagang bumaba ang tiwala ng taong bayan sa kanilang institusyon. Matatanda ang ilang kongresista ang nadadawit ngayon sa issue ng maanumalyang flood control projects na nasabayan pa ng iba pang kontrobersya. Kaya naman, hamon ni Speaker D sa lahat ng mga opisyal at kawani ng Kamara, magkaisa at magtulong-tulong para maibalik ang tiwala ng publiko. Tiniyak din niya ang patuloy nilang pagsisikap para mapagbuti pa ang sitwasyon sa bansa. Sa panig naman ni Congressman Ordanes, siniguro rin niya ang pagtutok ng Kamara sa iba't ibang sektor, partikular na sa mga senior citizen. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang bahagi ng kanilang pahayag. That in every program, policy and service we pursue in government, no senior citizens should ever feel neglected or left behind. And as we face the many challenges ahead, may we continue to serve with humility and courage, guided by the timeless values of malasakit, katapatan, at pagkakaisa. Mabigat ang hamon sa ating institusyon ang maging bawat isa sa atin. May nababalitaan pangako ako na may mga kasamahan tayo na kailangan pang magpalit o mag-alis ng uniforme bago pumasok dahil sa takot na mapag-initan na habang nagpo-commute papunta dito sa Kongreso. Masakit mang tanggapin, pero ito ang katotohanan. Talagang bumaba na ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Pero ito rin ay paalala na mas kailangan nating pagbutihin ang ating trabaho at ibalik ang tiwalang iyon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Tandaan nating lahat, sa bawat bagyo, may araw na muling sisikat, sa bawat gabi ng dilim ay may liwanag na parating. Laging may liwanag sa dulo ng bawat lagusan. Naomi, sa ngayon inaabangan pa natin yung iba pang panayam dito sa Kamara, maging yung takbo at usad nito namang proposed 2026 national budget. Mamayang alas 3 ng hapon ipagpapatuloy ng mga mambabatas yung House Plenary Session kung saan abangan din natin kung ano pa yung mga panukalang batas na kanilang ipapasa. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.